So, na-find out ko na bukod sa kidnapping ako sa Mindanao, sex slave din ako doon. So, baby pa ako, kinakain na nila ang pukay ko doon. And, nung nagkaisip ako, naisip ko, galingan ko sa eskwelahan para umalis ako sa Mindanao. Kasi hindi yun ang gusto ko magiging buhay ng mga next generation ko or mga anak ko na i-sex slave sila for something that I become a fame. So, it's not happening to me right now. And also, in the next generation, o my Tusan, Hero, and Gabi, hindi nila mararanasan yun. Kasi kahit anong gawin nila, I expose all of you people all over the world. From Luzon, Visayas, Mindanao, and international. So, hindi mo ako mapabagsak talaga. So, ayun. Getting to know each other. I call my fake parents in Mindanao that I already in Jeddah, Saudi Arabia. And this man get all those address kung saan ako nakatira, sa may Al Safa, Jeddah, sa Saudi Arabia, all of that details about my info, about me, about details. And then, these fake parents, itong fake parents ko na to, sa may Panatin to sa bundok to nakatira to, di ba, binidyohan ko ganyan. Tapos sinabi niya pinagpalit na raw mga school, ganyan-ganyan. Pero hindi, ang Nara Elementary School ay bago lang yun. So ayun, kinuha niya lahat ng details about me. And then, he said na, kailangan ko raw magpadala ng pera sa Mindanao. And nalungkot ako kasi pinapabili niya ako ng hectares of lupa, land, and also a farm. And yun ang mga message niya sa akin. And also, I use his name for my birth certificate here in Manila. But he's not a signature into my birth certificate. So, ayun lang para malaman natin. So, ang sinabi niya sa akin, hingi ng pera. And then, sinabi ko yun sa asawa ko. And then, sabi ng asawa ko, B, wala tayong pera na ganun kalaki. And also, hindi ko gusto ang mga pamilya mo sa Mindanao, sa Cotabato. Kasi alam niya na taga Cotabato ako. Alam niya yung totoo kong pangalan. Alam niya kung saan ako nag-elementary, high school, and college. So, yun, nag-behave ako nung sinabi niya yun sa akin. Sabi niya, B, these people is not good in you. Hindi ka gusto, hindi ka natutulungan, hindi mo ka mag-anak, tigilan mo na sila. So, yun yung sinabi niya sa akin. Umiyak ako, and then, sabi niya, hindi kita bibigyan ng ganung kalaking pera. Magtrabaho sila. I-appreciate nila anong ginagawa ng expat or mga tao dito sa abroad. Kung bawat sentimo ba or centavos dito ay pinupulot sa mga ibang lahi, na kahit ma-perfect mo ng score mo, ay sasabihin pa rin, zero pa rin, para i-copy kung sino ka. Yun ang sinabi niya sa akin. So, natigilan ako, and then, nainis ako, and, pinutol ko yung SIM card na yon na nagko-connect sa amin, and gusto kong ihagis yung laptop niya, and sinabi niya, B, first laptop ko yan, and wala na akong ibang laptop, ganyan. So, sabi ko, okay, hindi ko na hagis yung laptop mo, ganyan-ganyan. Sabi ko, sorry. Tapos sabi niya sa akin, lumayas ka. Yun ang ano niya, pinapalayas niya ako dahil doon sa away na naman din nga humihingi ako ng pera, ganyan-ganyan. And sabi niya, kung pipiliin mo yung taga Mindanao, lumayas ka. Yun ang sinabi niya sa akin. Sabi niya, kaya ayoko magmahal dahil lagi na lang ako sinasaktan. So, sabi niya, na-develop ako sa getting to know each other, fake relationship, boyfriend, girlfriend, fake live-in, ganyan-ganyan. Meron naman daw siyang asawa dito sa Novaliches bayan na to, na pinagpalit rin raw siya sa politician, ganyan-ganyan, kung ano mga pinagsasabi niya. So, ayun, hindi nga ako binigyan ng pera, nag-away kami, sabi ko, itong lalaki, itong fake parents ko na to, lagi ako inihingian. And yung live stream pala ng pukin ko na kinakain sa Cotabato City, napupunta rin sa kanila yon. Yung bandal-bandal na pera, binibigay lahat sa kanila yon. So, saan ako nagkulang? Saan kami nagkulang? May punto yung asawa ko doon. So, yun,
Sabi ko, wag hanap akong trabaho, ayoko kainin ang binibigay mo, wag mong isubo sa akin, ayoko ko sa'yo, ganyan-ganyan. So, ayun. Hanggang ngayon, sinabi niya, bumalik ako sa pag-aaral, magtrabaho ako, maghanap akong pera, maghanap ako ng pang-tuition ng mga anak ko, or kung kinid na pang anak ko, dapat kaya kong puntahan yon. Yung mga ganun ang gusto niyang gawin sa akin. So, ayun, hindi lang masarap yung porn na yon, hindi ako nasarapan talaga. And, magmula nun, hindi kami nanonood ng porn and nagsisex kami ng walang video, walang TV, ganyan. Pinapatay naming ilaw. Kinakatok kami ng kapitbahay kasi nga raw, kailangan raw naka-live raw yung sex na gagawin namin. Kasi raw, bakit raw kami nagpapatay ng ilaw? Kaya nagkukumot kami na nagsisex. And sobrang hirap mag-sex ng nagkukumot na sabi ko, gusto kong kabayuin ka. And then sabi niya, sabi ko, paano tayo naka-live dito sa sarili nating kwarto? And sinabi ko naman doon sa mga naging kapatid ko doon sa Mindanao, sabi ko, bakit ba laging humihinging pera? Sabi naman niya, huwag niyong bigyan ng pera kasi nga, pati ako, ultimo piso ko, kinukuha na. So, nagalit siya. Sabi ko, ano ba nangyayari sa parents natin? Panay na lang ang hingi ng pera. And then, yun, nagsabi yung kapatid ko doon na, hingi na lang ako ate ng pamasahe na lang kasi wala nang pamasahe. Sabi ko, okay, so 2,500 pesos monthly, for 4 years yun, pinapadala ko yun, and walang natitira sa wallet ko. So, kayo na magusga. So, ayun, post muna natin.